Not you. This one I mean the see. You saw it? Oh, there's smoke now. Oh, good. Ito yung mga alaga ko dito eh. Umalis. Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala, ang gusto kong i-share, isa uli sa mga bagay na napapansin ko na karaniwang dito. Pero bago po natin ituloy yung video, baka naman pwedeng pakisubscribe po yung munti nating channel. At kung sa Facebook ka naman nanonood, baka pwedeng paki-follow, like, at paki-share na rin po para makita rin po ng iba nating mga kababayan. Dito napapansin ko, mahilig din sila doon sa mga kung ano-anong nilalagay sa katawan nila. Pati yung mga oil filter namin, pag nagpalit kami ng langis, pati yung oil filter, yung mga o-ring, kinukuha yan ng mga gwardya. Nililinis nila. Yung iba daw na ibebenta pa nila eh. Madami daw bumibili niyan. Pati yung mga fake na alahas. Dito, napakaraming mga Congolese daw yun, yung mga lahi na yun, na ang negosyo nila, ganun. Araw-araw sila naglalakad. Ang ibinebenta nila, yung mga fake na alahas. Mga gold yun. Karamihan gold, silver, ganun. Pero, mga fake lang yun. At marami ring bumibili. Dahil kung walang bibili nun, wala nang magbebenta ng mga ganun. Napakarami nila. Kaya, dito, mahilig sila sa mga ganon. Pati yung mga beads na ginagawa nilang kwintas, pulseras, madami dito niyan. Pati sa airport eh, kung gusto mo nga magkaroon mga pang souvenir, madaming nabibili sa airport. At ang napansin ko na talagang gustong gusto nila, siguro nakikita nyo rin yun sa mga ibang video, sa mga African na litrato o mga video, yung pangil ng elepante, ivory. Marami dito, mayroon sila niyan mga pulseras. Magkaiba yung style nung sa pambabae at yung sa panlalaki. Yung sa panlalaki, manipis lang siya pero malaki. Na parang mga platito na gano'n ang style. Yun namang sa mga babae, matataba. At alam ba ninyo na yung sukat dito sa may sa wrist nila, saktong-sakto lang yung sukat ng mga pulseras na yon. At ang ginagawa nilang pagkakabit doon, puwersahan pala. Malalaki na sila pag nilalagay nila yon. Nilalagyan daw ng sabon yon para madulas. Ganon ang pagkakabit nun. To put it there is so hard even also. Some can damage By your force? Yeah, it can damage your fingers all. So this one it will be tied with the rope like this. This one will And be then they tied. put oil or what? Yeah, they put soap, not oil. Soap. Yeah, Sabon. they tied this one, and then these three they will put it inside like this. See, this is how they put it like this, and then this one will be like pull it. This one will be full it, and this thing when you reach here, that one you will get a big problem because this one always cannot enter by force because this one is big sometimes to everyone, not to me alone. Because you see, you make like this, here it will be big, so you need to be pause until you get it. So removing again problem You or they can don't break. want to remove again. You just break when you say you want to remove, you just alas. At mahal din pala talaga yan. Kahit dito sa bansa nila, maraming mga elepante rito. Dito daw sa lugar namin, siguro mga 100 kilometers mula dito, mayroong lugar na napakarami raw elepante. Pero dito, mahal din yung bentahan ng mga ganyan. Kida, dahil wahed, talat mi talata da, garib milyon. Sa? Garib milyon ala talata hada.
900. 900,000 ha? Gali ha? 500,000? 500,000, $100. One piece. What is this one? The one for elephant. Ah, You know the teeth of elephant, huh? I know. Yeah, this is the one that made it like that. Actually, Meron naman daw silbi yan. Hindi lang palamuti. Dahil pag nakipag-away daw sila, pwede daw nilang ihampas yan doon sa kaaway nila. Kasama yon sa sinasabi nila. Halos lahat ng mga natanong ko, ganun ang sinasabi. Noong isang araw naman, si James, tinawag ako. Videoan ko daw siya. Magpapasindi daw siya ng apoy doon sa kahoy. Ang gagamitin niya, stick. Tingnan natin kung sisindi nga. How long? just 5 minutes. 3 hours? 3 hours or 5 minutes. Oh, your hand is burning now. Oh, there is smoke already. Because of what is that? What sorry. Madam, Yum? Why yum? One day? not you. This one I mean the. See? You saw it? Oh, there's smoke now. Oh, good. Dang mo? Yom. Pagkatapos nga pala mismo nung video na yan, tinigilan na niya. Masakit na daw yung kamay niya eh. Pero nakita naman natin talaga, malakas na yung usok. Kaya posible talagang makagawa ng apoy. Para nga pala doon sa mga ibang nagtatanong na kung ano ba talaga yung buhay dito sa Africa. Napakalaki kasi ng Africa. Iba-ibang bansa, iba-ibang lugar, iba-iba yung klase ng pamumuhay dyan. Dito sa amin, mahirap talaga dito sa lugar na to. Pero mayroong mga part ng Africa na magaganda na. Kaya mas mainam po para makita rin natin yung mga ibang part ng Africa. Marami na rin po mga ibang Pinoy vloggers. Sana po bisitahin nyo rin yung mga channel nila. Bago ko nga pala tapusin yung video, shoutout po tayo kila Eduardo Arcilia at sa Quintana family ng San Pedro, Laguna. Yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung share ko at maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.